Mga kapuso, gaya po ng nakagawian, may kontrasona muli ang minorya bilang reaksyon sa State of the Nation address ng Pangulo. Kabilang sa tinalakay ang mga nakakulong na minority senators, flood control scam at pagkahuli umano ng Pilipinas sa mga kalapit bansa. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Emil, isang araw nga matapos ang SONA ng Pangulo ay nagkaroon naman ng pagkakataon ang minority dito sa Senado para sa kanilang kontra-SONA. Panawagan nila ay sana daw ay lumabas ang buong katotohanan kaugnay sa flood control project. Pinuna din po nila yung tinatawag nilang selective justice laban sa ilan nilang kasamahan sa oposisyon. Tradisyon sa Kongreso na isang araw matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, nagsasalita naman ang oposisyon para sa kanilang kontra-SONA. Sa kanyang talumpati, tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang nangyayaring aniyay selective justice. Sabi niya, matuturing na political prisoner sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na ngayon ay nakakulong ng walang piyansa. Ang pagtatagurin aniya ni Senador Bato de la Rosa mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court resulta umano ng kawalan ng hustisya. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family, and it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also the president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Inilatag din niya na napag-iwanan na umano ang Pilipinas ng mga kalapit bansa nito, tsaka kinonekta sa katiwalian sa bansa. Anya, kailangan ng tunay na reforma. Ang estilo ng talumpati ni Cayetano, nakadisenyo na parang nag-uusap ang isang ama at kanyang anak. Tay, pinapanood ko ang Pangulo kahapon, bakit unang-una niyang binanggit ang flood control? Anak, biggest issue of the year yan at pinakamalaking skandalo sa corruption in our history. Anak, importante ma-resolve yan. Dapat kasi bumalik ang tiwala sa leaders at sistema. Binanggit din ni Cayetano ang ilan pang problemang kinakaharap ng bansa, gaya anya ng mahinang performance ng agrikultura. Parati kasi tayong nagdi-disagree, kaya napabayaan ang agri. Diba? Marami po talagang magaling sa Pilipinas, diba? We really disagree with many things. So, ang napabayaan yung agri. Mr. Senate President, do you agree? Ilan pa sa sinabi ni Cayetano sa kanyang kontrasona, ang hirap sa paghahanap ng maayos na trabaho na sana anyay matugunan ng gobyerno. Hirap ng buhay sa mga probinsya, kaya kailangan aniya ng tunay na rural development project. At sana ay matuloy na anya ang Mindanao Railway Project. Nung nagsimula ang sesyon, 20 ang senador sa session hall. Nagkaroon ng break at nang magsasalita si Cayetano, 11 senador na lang ang present. Nagpasalamat naman si Senador Robin Padilla sa isa sa natira sa session hall. Ako po ay nagpupugay din sa atin pong kasama sa mayorya kay Senator Risa Hontiveros na nandito po at nakinig sa atin na minorya. Maraming salamat po. Isa pong malaking kaligayahan po sa amin na kayo po ay nandito. Maraming salamat po. Hinihinga namin ng reaksyon ang majority senators. Emil, bukas ang inaasahan ay magiging abala itong mga senador dahil meron silang impeachment trial sa umaga at sa hapon naman ay may session. Emil? Sandra, ano ang dahilan kung bakit umalis ang ibang senador at 11 na lamang ang natira sa session hall kanina?
Emil, base dun sa agenda no, na inilabas kanina, panghuli rin talaga yung speech ni Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Pia Cayetano. At earlier, didiscuss na nila yung mga iba't ibang bagay. Kasama na nga yung pagpasa nila kanina ng ilang bills on third and final reading. So, masasabi na malaya din naman yung mga senador na umalis na kung sakali sa tingin nila ay hindi na kailangan yung kanilang presence base doon sa agenda na nabanggit. Ganun pa man, kaya siguro interesting ito ay dahil alam naman din natin na mayroong ilang senador na kairingan itong si Senador Alan Peter Cayetano at ganun din dahil tumayo itong si Senador Robin Padilla para pasalamatan si Senadora Risa Ontiveros na isa po doon sa aapat na lamang na miyembro ng majority na nanatili kanina. Ako'y Emil? dadako na sa pagpapatuloy ng pagdinig bukas. Ano naman ang mga aasahan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas? Yes, Emil, bukas ang pinatawag po ay 2 land bank officials at nagsampi na rin na ilang dokumento. Kaugnay na po yan doon sa Article 1 o yung confidential fund ng BICE. At kung yung maalala, last week ay nagtapos na yung Article 4 pero nakabinbin pa rin, Emil, yung usapan kasi merong panukala na sana raw ay pagkatapos ng bawat article ay hayaan na rin yung depensa na makapag-present ng kanilang defense para sa BICE. Pero ang usapin po yan ay nakabinbin pa. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Senador Jinggoy Estrada na magtakda ang Korte ng Piyansa para sa kanyang kasong plunder. Sa desisyong nilagdaan ni Associate Justice Henergito ng Sandigan Bayan 5th Division, tinawag na premature ang mosyon ng senador at kulang sa legal na basehan. Sabi ng korte, nakadepende ang pagbibigay ng piyansa sa kasong ito sa kung mahina o malakas ang kaso laban sa akusado. Punto ng korte, kailangan munang magsagawa ng pagdinig para alamin ito at makakapagsagawa lamang ng pagdinig sa oras na mag-hire ng senador ng application for bail. Nakakulong ngayon si Estrada kaugnay ng maanomalya umanong flood control projects. Sa ibang balita mga kapuso, sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI ang pabrika ng kumpanyang nag-supply umano ng bakal sa Gumuhong Gusali sa Pampanga nitong Mayo. Bukod sa substandard, radioactive umano, kaya delikado ang mga bakal na dinatnan sa pabrika. Nakatutok si John Consulta. Matapos gumuho ang isang under construction na 9-story building sa Angeles, Pampanga noong May 24, 2026 na ikinamatay ng 30 tao, sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI ang pabrika ng Shuangxing Steel Company na nagsupply umano ng mga substandard na bakal ng gusali. Nakumpirma sa investigasyon na substandard nga ang mga bakal. Mantakin mo, if there is a relationship between the standard of the nagamit dun sa gumuho na building sa Angeles, wala pang lindol po yun. How much po pag may lindol? Diyan yung pictures, yung markings, there are strong indications. Kung hindi man lahat, there's substantial presence to mga steel bars na galing dyan sa Swansing. Pero bukod sa pagiging substandard, 1 bilyong pisong halaga ng bakal sa pabrika ang lumabas ding mataas ang level ng radioactive materials ayon sa pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ibig sabihin, delikado sa kalusugan. Yung mga soft tissues natin sa loob ng katawan. So yun po ang dinadamage. Also po yung ang dugo natin, magiging infected na siya with radiation. Lumalabas din sa investigasyon ang 10 sa 283 na Pilipinong empleyado ng pabrika ay may radiological exposure symptoms. Natagpuan din sa pabrika ang bulto-bultong barya para tunawin kahit labag sa batas. Yung nakita po natin, no, kasi meron naman tayo mga videos noon, mounts of coins are being melted on a monthly basis. In fact, ang delivery po ay 1 to 2 barrels. Puzzled as na bakit ganun karami na barya. So, we investigating what is the purpose sa nila gagamitin and also looking at the possible violations ng ating Bangko Sentral laws. No? 12 Chinese at Pilipinong opisyal ng kumpanya ang sinampalang reklamang paglabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act, Consumer Act at Clean Air Act. Bubuo na ng task force para i-track ang mga nabenta ng mga substandard na mga bakal. Hinihingan pa namin ng tugon ang Shuangxing. Nag-issue na ng cease and desist order ang DNR laban sa niraid na kumpanya.
Patuloy naman ang magiging operasyon ng NBI kontra sa mga kumpanya gumagawa ng substandard na bakal. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isang kuweba sa Palawan, may nadiskubring mga fossil na nagpapatunay na tumira doon noong unang panahon ang pinakamalaking wildcat sa buong mundo. Ano kaya yan? Ito ang mga piraso ng butong nadiskubre sa Pilandok Cave sa Quezon, Palawan taong 2016. Sa loob ng ilang taon, mabusisi itong pinag-aralan ng mga researcher mula sa University of the Philippines, Diliman, National Museum of the Philippines, at Indigenous Palawan Community. At ayon sa kanilang pag-aaral, na nilathala kamakailan sa Cambridge Archaeological Journal, ang mga buto nagmula sa isang sinaunang hayop na nabuhay sa isla 20,000 years ang nakakaraan, ang Panthera tigris, na isang tigre. Ayon sa lead author ng study, ang archaeologist at associate professor ng UP School of Archaeology na si Dr. Janine Ochoa, ang Panthera tigris o harimaw kung tawagin ng ating mga kababayan sa Malaysia at Indonesia, ang pinakamalaking wildcat sa buong mundo. Ang halimaw sa Filipino, malamang ito ay hiram na salita mula sa salitang harimaw. Siya ay isang malaki, mabilis, malakas at matalinong klase ng tigre. Ang mga nadiskubring buto ng Panthera tigris sa Pilandok Cave, patunay na may mga tigre ngang natural na nabuhay sa Palawan noong unang panahon. Sa Palawan lang siya natin nakikita. May kinalaman yon doon sa kanyang biogeographic history. Malapit kasi yung Palawan sa isla ng Borneo at noong matandang panahon ay meron ding tigre sa Borneo. So maaring nakatawid yung tigre mula Borneo hanggang Palawan. At sa 9 na piraso ng tiger fossil na kanilang sinuri, may napansin daw silang kakaiba sa 3 sa mga ito. Meron 3 buto na nakakitaan natin ng bakas ng paghiwa o pagkatay. Base sa ganitong ebidensya, pinagpapalagay natin na maaring ginamit ng sinaunang tao sa Palawan yung mga bahagi ng katawan ng tigre, partikular maaring yung balat o paa, maaring may pagkilala yung mga sinaunang tao sa Palawan dun sa pagiging makapangyarihan ng tigre. Pero kung ano yung particular na dahilan, hindi talaga natin matutukoy. Dagdag pa ni Dr. Janine, ang pagkakadiskubre sa Panthera tigris fossil sa Palawan, napakahalaga sa pag-aaral ng ating kasaysayan. Napaka-importanting discovery nito dahil una nga ito ang pinakamatandang ebidensya natin na nagkaroon ng tigre sa Palawan, 20,000 taon na ang nakakaraan. Ito ay matatagpuan sa lupaing ninuno ng mga Palawan sa Maasin, Quezon. At itong pagkakatuklas na ito ay napaka-importante rin para sa kanilang komunidad. Ito yung pinakamatandang archaeological evidence natin ng ganitong klaseng pagtrato o pamamaraan ng paggamit ng mga bahagi ng katawan ng tigre. Pero alam niyo ba, bago pa man nadiskubre mga Panthera tigris fossil sa Pilandok Cave, ang naturang kuweba tinuturing na isa sa pinakamahalagang archaeological site na matatagpuan sa bayan ng Quezon. Naging sentro ng pag-aaral ng mga archaeologists noon ang Pilandok dahil sa mga natuklasan ditong ebidensya na nagpapatunay na may mga modernong tao nang naninirahan sa kuweba 20,000 hanggang 25,000 years na ang nakakaraan o sa kasagsagan ng last glacial maximum ice age. Kabilang sa mga na-excavate o na-discover sa kuweba ang mga buto ng hayop na pinaniniwala ang kinain ng mga sinaunang tao. Pati na mga kagamitan nila sa pangangaso at paghanap ng pagkain na gawa sa shell at sa bato. Ang mga na-discover sa Pilandok Cave hindi lang pinasilip sa atin ang naging pamumuhay ng ating mga ninuno. Patunay din ng mga ito kung paano nag-a-adapt ang mga sinaunang tao sa extreme climate changes noong panahong yun. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Inirekomenda ng Department of Justice o DOJ na kasuhan ng cyber libel at perjury ang 18 nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico at kanilang abogadong si Levi Baligon. Nag-ugat ang reklamo sa pahayag ng mga dating bodyguard na nakatanggap umano ng mali-malitang pera ang ilang personalidad mula kay Ko. Tumanggi na ang DOJ na idetalye kung kaninong mga reklamo ang kanilang inendorso. Ayon naman kay Baligod, nagkamali ang DOJ sa aligasyong cyber libel
dahil wala umanong patunay na merong nag-post sa kanila sa social media. Sa kasong perjury naman, napatunayan umanong totoo ang kanilang sinasabi dahil sa kredibilidad ng 8 sa mga dating bodyguard gaya ng sinabi umano ng Office of the Ombudsman. Sinusubukan pa po ng GMA News na kunin ang panig ng 18 mga dating bodyguard, ngunit wala pa silang tugon. Inisyuhan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan 3rd Division sina Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at si dating Sultan Kudarat Representative Arnulfo Go. Nahaharap si Ang sa 14 counts ng graft dahil sa umunoy conflict of interest kaugnay ng mahigit 200 million pesos na DPWH projects na nakuha ng isang construction company na may kaugnayan umano sa mambabatas. Nakapagpiyansa siya ngayong araw sa halagang 90,000 pesos para sa isang count ng graft. Nakaharap naman sa 2 count ng graft at 2 count ng malversation of public funds si Go, kasama ang 3 opisyal na munisipyo ng Lebac, Sultan Kudarat, kaugnay sa PDAF o yung pork barrel scam. Pinagbawalan din ang Sandigan Bayan 3rd Division na lumabas ng bansa, sina Ang at Go. Sinisikap pa naming kunan ng pahayag, sina Ang at Go, kaugnay dito. At kasabay ng pagsadsad sa historic low ng tubig sa Angat Reservoir, natutuyot na rin ang kabuhayan ng ilang mangingisda roon. Gaano nga ba karaming ulan ang kailangan para mapunan ang kulang na tubig? Nakatutok si Mariz Umali. Ilang dekada ng pangingisda ang kabuhayan ni Tatay Guillermo at ng mga kapwa niya dumagat sa malawak na katubigan ng Angat Dam. Pero sa nakalipas na ilang buwan, kinailangan daw muna niyang ihinto ito dahil patuloy raw ang pagbaba ng tubig sa Angat. Aming mga isda kaya nagkakamatay, nababaon na sa putik. Yung kanilang mga hasang punong-puno ng putik, hindi na sila patay po yung isda sa Saka po mababaw lang talaga na yung aming dam. Taon-taon naman daw bumababa ang level ng tubig sa dam, pero ngayon lang daw umabot sa ganito kababang level ang tubig dito. Ayon sa Hydrometeorology Division ng Pag-asa, as of 8 a.m., nasa 150.91 meters lang above sea level ang tubig sa Angat. Ito na po yung historical low na na-record namin sa Angat Dam elevation. Noong last July 25, meron kaming na-record na 150.60 meters. Yun na po yung pinakamababang na record namin. Ngayon po lang, ito po lang nangyari ang ganitong kami na nagdadasal na talagang lumaki po ang tubig na. Para mabigyan ko lang po kayo ng picture kung gaano na karaming tubig ang nawala rito sa Angat Dam, ang normal high water level po rito ay umaabot hanggang doon sa paanan ng mga punong yon na natatanaw po ninyo. Malayong malayo na. Sa level ng tubig ngayon na halos pasadsad na sa riverbed. 60 million cubic meters nga lang daw ang tubig sa Angat Dam ngayon, katumbas ng 24,000 na Olympic-sized swimming pool. Napakalayo sa normal high water level o pagpuno ang dam na nasa 850 million cubic meters, katumbas ng 340,000 Olympic-sized swimming pool. Noong huli kong punta sa Angat nito lang Abril, nasa 191 meters above sea level pa ang level ng tubig. Pero makalipas ang 2 buwan, hindi na tumaas pa sa ganung level ang tubig dito. Partida pa dahil panahon na dapat ng tag-ulan. Ngayon, bakas na rin ang lumot sa kakaunting tubig na naipon sa bahaging ito ng spillway. Epekto na rin to nung tinatawag natin na El Nino. Nagkaroon tayo ng mga mahina, less rainfall, tapos yung mga bagyo natin not enough na mapataas niya talaga ng gusto yung elevation ng Angat Dam. Mas masaklap pa sa isang bahagi ng Angat na aming tinahak. Narito po ako sa may dike ng Angat at dito makikitang tuyong-tuyo na ang dam. Katunayan, nagkabitak-bitak na ang lupa sa bahaging ito. Sa nakalipas na ilang araw ay nag-uulan dito sa Angat Dam at sa nakapaligid ditong watershed. Pero 0.3 meters lang daw ang itinaas ng water level nito na nasa 150.91 meters ngayon. Malayong-malayo pa sa 212 meters na normal water level ng dam. Ayon sa mga eksperto, bagyo lang o kaya'y matagal na tuloy-tuloy na ulan ang magpapaangat ng level ng tubig dito sa Angat.
Mahalaga ang tubig mula sa Angat dahil dito nagmumula ang domestic water requirements ng Metro Manila, nagge-generate ng hydroelectricity at irigasyon din para sa pananim sa Bulacan at Pampanga. 60 meters above sea level ang minimum operating level na kailangan para masupply ang domestic needs ng Metro Manila, habang 180 meters above sea level naman para sa irigasyon. Pag mas mababa, kakailanganin ng bawasan ang supply sa dalawang pangangailangang ito. Magtipid po talaga tayo dahil medyo kaunti yung tubig na ngayon na nasa Angat Dam. Maris Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kabilang ba kayo sa mga namamangha sa mga rocket launch ng ibang bansa papuntang space? Aba, sa susunod, hindi na tayo makikinood na lamang sa kanilang countdown dahil target na rin ng Pilipinas yan, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon. Saan kaya ikakasa at nasaan na ang estado ng planong iyan? Nakatutok si Mark Salazar. Nitong Abril lang, umukit ng kasaysayan ang paglipad ng Artemis II na unang manned mission patungong buwan. Matapos ang 5 dekada, nahigitan nito ang record ng pinakamalayong naabot na distansya ng tao mula sa daigdig. Isang carrier rocket naman ang pinalipad ng China nitong Biyernes. Dala nito ang 5 satellite sa kalawakan, kung saan 2 sa kanila ay mayroong advanced AI large models. 3, 2, 1, 0. Maging ang ilang bansa sa Asia tulad ng India, nagpalipad din ngayong buwan ang kauna-unahan nitong privately developed orbital rocket na tinatawag nilang Vikram-1. Ang mga ganitong rocket launch, posibleng mangyari na rin sa Pilipinas kung matuloy ang binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA kahapon. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. Pero baby steps muna, ika nga, sabi ng PhilSA o Philippine Space Agency. Maliit na rocket lang na wala pang payload ang tinutukoy ng Pangulo sa sounding rocket na ilo-launch sa space mula sa Cagayan Economic Zone Authority Complex sa susunod na taon, sa tulong ng isang South Korean aerospace company. The sounding rocket itself, meron naman din po siyang purpose. Usually for atmospheric profiling, yun po yung typical sounding rockets natin, experiments, naglalagay po ng mga sensors on top of the rocket, and nagsusukat po ito, pwedeng weather parameters or air quality. Ito po yung usual na use ng isang operational na sounding rocket. Ang pangarap na mangyari ng PhilSA ay makapagtayo ng international spaceport na pwedeng gamitin ng ibang bansa para sa kanilang mga rocket launch. Marami raw dadayong bansa para dito mag-launch ng kanilang mga rocket dahil malapit tayo sa equator, kaya mas mabilis magpa-orbit ng mga satellite. Mas mura rin daw ang magiging gastos. The space economy po, ang pinag-uusapan natin dito is a $1 trillion industry by the end of the decade. So, sabi nga po nila, this is the next BPO. So, gusto nating maging handa for that. Siniguro naman ng PhilSA na hindi magagamit ang ating pasilidad para sa mga armadong rocket o kaya yung mga ginagamit pang espiya. Our mandate is civilian space, no? So for peaceful use of space po ang ating programs. 17 billion pesos ang kailangang puhunan para magtayo ng spaceport at pwedeng mamuhunan ng private sector. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Get ready for an epic and historic performance sa Lollapalooza 2026. Todo ensayo na para dyan ang P-Pop Kings na SB19 na layon ding madala sa international stage ang talento at kulturang Filipino. Ang surreal moment na ito para sa grupo, ichichika ni Aubrey Carantes. P-Pop Kings SB19
will soon make history bilang kauna-unahang Filipino act na magpe-perform sa Lollapalooza, na isa sa biggest and most prestigious festivals in the world. Para kay SB19 leader Pablo, surreal pa rin ang pakiramdam mula nung matanggap nila ang formal na imbitasyon at kumpirmasyon. For almost 7 years now, like one of our goals is to really introduce Filipino music all over the world, and to be able to perform in the biggest stages like Lollapalooza is such a dream. Si Stel teary-eyed pangaraw nang matanggap ang balita habang nasa isang convenience store sa Japan. When they saw me and they were cheering for me, they were like, "Oh yeah, we can do this finally. It's a win for the Filipinos that finally there's a Filipino act performing for Lollapalooza." Sabi naman ni Josh at Justin, nagbunga ang ilang taong walang tigil na pagsusumikap para maiangat ang Filipino music, kaya raw puspusa na rin ang paghahanda nila para sa napakalaking milestone na ito. Right now, it's all making sense and everything's going actually fast. And we're very thankful that we are getting the opportunity. So, yeah, I cannot believe at first, but right now it's all sinking in. This thing is really like a big step towards our dream. And so we shouldn't let this opportunity go to waste. So we should just do our best. Hindi rin nakalimot si Ken na pasalamatan ng kanilang fans ang 18 at ang buong team na kasama nila sa kanilang music journey. I can't be thankful enough for the fans for supporting us until today, and of course the people behind us, also our team, everyone that keeps on supporting us from the very beginning. We're just so thankful and very, full of gratitude in our heart. Kasama ng SB19 na magpe-perform ang iba pang artists from all around the globe sa Annual American Music Festival. Nasa Amerika na ang P-pop group na todo ensayo na para sa show. Pero higit daw sa isang world-class performance, mission din ng SB19 na dalhin sa international stage ang tunay na kwento, talento at kulturang Pilipino na isa rin daw nilang makapagbigay ng inspirasyon. We just have to show like our authentic selves, right? We just have to be there and represent our culture. One thing's for sure is we want to inspire everyone. Hopefully, it becomes a ripple effect. It becomes one of the stepping stone where people could, dive deep in the rabbit hole and see what Filipino music and what Filipino culture is all about. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.